sinasabi. Pag nagkamali naman, tuturo ka tabi. Ayan kasi sinabi na, hindi nga ganyan. Tatalikod na lang, samantalang siyang dahilan. Haha, ayan kasi bida-bida. Ang totoo'y parang tanga, di marunong madala. Kapal kasi kapal, di ba lahat parang ginagawa. Ang totoo ay pabayan. Ay nako guys, usapang bida-bida. Dunungan lang para lang magmayabang, para lang maipakita sagad ng kahambugan. Hindi tinatamaan kahit na mapakinggan, kahit na masigaw. Ay, Walang pakiramdam, di ba? Bida-bida tulad mo si Marites sumasta. Bida-bida kinukuha pa trabaho ng iba. Bida-bida feeling mo napakagaling mo na. Bida-bida ikaw ba? ay nako po guys, pag-uusapan natin ang mga taong bida-bida. At eto na nga, nakita ko tong post na to. Sabi ni Maymay, etong si Ian Torres akala mo agandahan kung makalait kay Beyonce matanda na. Totoo ba? Ay, oo nga. Pero paurong pa ang utak. Hoy ate, minor yung sinisiraan mo sa Sokmet. Bakit di mo na lang suportahan yung ekay mo? Kailangan mo pang manira, mag-focus ka sa mambubudol mong alaga. Ala. Po, tama naman siya. No, dapat mag-focus na lang siya dun sa dapat niyang suportahan. Huwag na siya manlait. Tsaka ang ganda ni Beyonce dito, oh. Ang ganda ng ilong, oh. Usapang ilong na lang. O, tuloy natin to guys. Binabasa ko lang, ah. Kahit anong panira pa yan gagawin nyo kay Beyonce at sa Kalingap mas lalong dumarami ang sumusuporta sa kanila. Unlike dyan sa alaga nyo, buti nga may mukha pa na naiharap mga yan. Kahit pamilya nila, nilaglag na sila. Hala. Habang sinisiraan mo si Beyonce, mas lalong dumarami ang mga nagmamahal sa kanya. Bakit hindi ka na lang mag-focus sa pamilya mo? Tama naman to guys. Ba't tayo mag-focus sa paano mo? Sa ilong mo. Sorry po. Ano pala? Pamilya mo. Ayun, pamilya. Nabigla lang po ako. O, dyan sa ekay mo gagawa-gawa ka pa ng kwento. Kahit wala namang katotohanan. Matanda ka na. May ah. Shoutout sa'yo ah. Galing mo ah. Galing yan ah. Tama naman yung advice nyo eh. Hindi naman siya ng ano guys. Tama naman advice niya. Dapat piliin mo yung gumawa ng mabuti sa kapwa mo. Diba? Tama eh. Sana makapag-isip ka na maayos. God bless you. Diba? Anak ng patay. At lupit ha. Meron kang 85 comment at 8 shares. Basta natin yung comment. Tingnan natin kung ano yung masasabi ng mga ano dito. Ng mga fans. Tingnan nyo guys. Ang ganda ah. Oh. Usapang ilong na lang. Ano? Napapalit kayo? Usapang ilong. Diba? Ang ganda ni Beyonce. Basahin muna natin guys. Sabi ni Glony Pelazar. Bago ka maglait, tignan mo muna sarili mo. Hindi ka nanggagalahiti kay baby girl namin. Sabi ni Job Yago, bayaan nyo yan si ate. Baka ilak ko yan. Antok pa ako. Ito agad nabasa ko. Lapad ng ilong mo ate kumpara kay baby girl. Kulit na itong mga to. Grabe magko-comment ah. Gloriosa Fabricante. May gusto ata kay Edu kaya may galit kay Beyonce. Magustuhan kaya siya ni Edu. Lahat gagawin ng paninira. Magkahiwalay lang ang dalawa. Ay, sabi niya to guys ah. Oh, basa pa tayo. Baka may mabasa tayong maganda rito. Wala bang magandang ano dito? Marami nag-comment. Yung maganda yung marami nag-react eh. Sabi ni Sergio Lanpia, di wow. Ani, subukan mo pakialam si Baby Beyonce. May kakalagyan ka. Hala. Galit naman to si ate. Inggit ka lang kay, ani, kay bata pa si Baby Beyonce namin. Ikaw matanda na. Dahan-dahan ka lang sa pagsalita ng matanda. Sabi niya, Aroy, hindi ka mahiya naman sarili mo. Nagpataka ka na naman yaw-yaw sa buhay mo.
Baby Beyonce, go ka lang, huwag kang magpapatalo. Andito lang ang mga taga-suporta mo. Ingat ka lagi, God bless. Oh, di ba? Ang ganda kasi ni Beyonce, ah. Di ba, Tena? Ang ganda ng ilong. Oy, May, ah. Gustong-gusto ko yung comment mo, ah. Grabe ka, ah. Very good ka, ah. Sana mapanood mo to, ah. So, punta tayo dun sa pinaka-post niya. Ito, dito nanggigil talaga ako dito. Totoo. Totoo to, guys. Talaga nanggigil ako dito. Basahin natin, ha. Nanggagaliitin na sila. Ito, Ian Tunacao Torres. Basahin natin ito. Binabasa ko lang, ha. Nanggagalitin na sila pag inugali namin ang ugali nila mag-iisang taon na yun na binabalahura si Erica. O, hindi namin binabalahura yan, ha. Nananahimik kami ngayon, mag-post lang ako ng hindi talaga to bashing. Ay, di kasi kayo mananahimik at magbubon. Pasok ng pasok sa page namin at kung ano-ano na lang pinagsasabi. O, huwag ka mag-Facebook para walang pumasok sa page mo. Make it private kasi. Pwede naman gawing private yung ano nyo. Eh, kaso may mga ano ata din, mga spy na mga fans din ng Beyonce. Hindi nyo rin matanggap na ipulutan dito chicken feet. Oh. Chicken feet ba nilalait niya, no? Chicken feet daw. Sige, pupunta tayo mamaya. Di nyo at least sabi dito guys, kasi last time, kinumpara nila si Erica sa manok. Diba? Mahaba ang tuka, malaki mata. Ay sila may sabi nun eh. Sabi, wala ka sa manok namin. O, di ba kinumpara nila si Erica sa manok? So, ang pangit, diba? Dapat wag ganun. Dapat, dignan mo yung mga supporters ng Beyonce, sabi nila baby Beyonce. Kasi si Beyonce, kahit ikumpara mo sa baby, mukha talagang baby. Mukhang anghel. Diba? Yung di tulad ng iba dyan, lapad ng mukha pang demonyo. Uy, wala akong pinapangalanan, ha. Basta sabi ko lang yung iba dyan. O, diba? Ako, medyo malapad din ilong ko. Pero hindi naman pala. Hindi naman pala. Akala ko malapad ilong ko, hindi naman. Okay, tuloy tayo. Hindi nyo naalala, sinabihan siya ni Papa Edong mag-ayos ka naman. Aba, pag kayo mang bash kay okay lang, no? Hindi bashing. O bakit? Pang-babash ba yung sinabi ni ano doon? Masama ba yung sinabi ni... Ewan ko kung totoo to, ha? Mag-ayos naman. Eh, lahat naman tayo ganun, di ba? Eh, ako nananay ko, sinasabi na ako, anak, mag-ayos ka naman. Kahit mahirap tayo, wag ka kumakain ng sipon. O, binash ba ako ng nanay ko? Hindi ako binash. Talagang nag-concern lang siya. Kasi syempre, di ba? Alam nyo, pag kayo mambabash kayo, okay lang, no? Hindi bashing at bully. Pag binalik namin sa inyo, may pakaso-kaso agad. Di kami takot sa pangahamon nyo dahil kayo ang nanguna. Tanga. No, minor yung binabash mo. Kasi sinasabi ng iba, kakasuhan ka, pwede kang kasuhan. Kasi minor ang pinagsasabihan mo. Hindi mo ba naiintindihan yon? Tinuloy mo pa. Tinuloy mo pa. O, tingnan mo. O, sinabi mo malandi. O, talagang pwede kang kasuhan. Bawsi ang tawag dun. Diba? Eh, baka kasi tulpo, mayari ka. Diba, guys? Ay, nako, sa puson. Tuloy natin to. Pag binalik namin sa inyo, may kaso-kaso. Hindi kami takot sa paghahamon nyo dahil kayo ang nanguna. Hindi kami, kung ayaw nyong ibalik lahat ng ginagawa nyo, huwag nyong gawin kasi parang bola lang yan. Nag-bouncing, masakit, no? Pag binalikan, what goes around comes around. Nasaktan ba kami? Hindi kami saktan eh. Tawa nga kami ng tawa eh. May mga umiyak ba sa inyo? Wala nga umiyak eh. Oh no, sabi niya, kagiron ang peg, wag mang lait para hindi namin yung ibalik. Mananahimik lang ako, sinagad nyo. Kaya we have some freedom of speech naman. Yes, we have freedom of speech. But that's not we have a freedom of speech, but it doesn't mean we can do exploiting others people, ganun. O, hindi tayo pwedeng manlait ng iba. Ini-exploit natin yung pagkatao ng ibang tao. Sabi mo, malandi. O, di ba mali yun eh? Minor yun eh. No? Nag-a-abuse tayo ng ibang tao. Yun, mali yun. We have a freedom of speech, pero hindi tayo pwedeng manlait. Pero iba naman yung sabi ka ng totoo. Siyempre, sabi ng iba, malapad ang ilong mo, eh, totoo naman.
O, di ba? Yun ang pagsasabi ng totoo. Pero sabihin mo malandi. Oh. Paano masabi malandi? Wala ka namang katibayan. Nakikita mo ba pagka malandi ni Beyonce? Wala eh. Oh, pero yung lapad ng ilong meron. Ayun nakita ko eh. At ng mga viewers. Hindi pa nalait yun. Nagsabi ng totoo yun. Tuloy natin. Tapos mamimersion na kayo. Sino ba na merson? Ikaw ata eh. Oh. Go on, come on, be breathless. Ano kayo, so ano yun? GSM, Gilbis, Gilbis, edit pa more kahit may ebidensya. Okay, so ngayon, ito guys, sinasabi niya dito si Beyonce, na daw, chicken feet. Saan siya na Beyonce So, natin, no? Ito guys, ako actually nakita ko to noong sa unang vlog ata nila. Nakalimutan ko yung part. Pero guys, kung tutuusin, tatanungin nyo guys, alam nyo una-una, saan ba nakatira si Beyonce? At ano ang status sa buhay ni Beyonce during this vlog? During this vlog po, ay mahirap lang sila. No? At the same time, sabi ko nga, pag mahirap ka, siguro, kahit nga lotion, wala eh. 'Di ba? Pero paano mo masasabing chicken feet yan, guys? No? Nagkataon lang, siguro, tabing dagat, baka nga meron pa nga mga insekto dyan, hindi naman tulad yan ng bahay ng iba dyan. No, na kahit sa loob ng bahay, naka-chinela. Sila, wala naman silang, hindi silang chinelas. Kami, ugali namin guys, hindi kami nag-chinelas sa loob eh. Kayun pa ako, mas pangit pang apa ako dyan kay Si paan ni Beyonce, maganda guys. Meron lang mga tama. No, may mga tama yan kasi may kagat ng insekto eh. Pwedeng kagat ng lamok, kagat ng surot, kung ano pa man yan guys. At nasa tabing dagat sila. Nakita niyo na yung bahay, open area, di ba? So, para sa akin, hindi po ito, kapintasan. This is not a kapintasan. No, hindi to kapangitan. Ang kapangitan, yung pangit ng ugali. At the same time, siguro kung anak mayaman si Beyonce, baka hindi ganito paan yan guys. Walang mga tama, pero maganda pa rin eh. Actually, maganda yung paan ni Beyonce. Maganda, maputi siya eh. Kaya kita mo yung tama nung kagat ng mga... Ako, feeling ko agat ng insekto. Sugat-sugat ako ng bata sila. Siyempre, bata yan. Nung araw eh. Ang sabi mo maglalaro sa tabing dagat, magtatakbo-takbo yan dun. Batang maliit. Siyempre, magkakaroon ng bangas o ng peklat. Di ba? Hindi naman lumaki taga-Ayala Alabang yan. Hindi naman yan mayaman. Mahirap lang. Natulungan ni Kalinga Prab. Lalo ngayon, tingnan mo gumaganda. Ikaw, gumaganda ka pa. Okay na yan, guys. Tanga lang yung magsasabi niyan si Beyonce, chicken feet. Hindi totoo yun. Malapat ang ilong nagsasabi nun. Tingnan naman na natin to. So, ito naman is sabi niya dito ay gin daw yon. So, umiinom daw ng alak si Beyonce. Pero kasi dyan, alam nyo guys, actually may ganito may issue dati, yung madre. Ewan ko naabutan nyo yun. Merong mga madre na umattend sa isang party ata. Siguro binya, ganon. Yung madre guys, umupo dun sa upuan kung saan may mga umiinom. Meron talaga. May makikita ka na siguro party, no? So, yung madre na pagkamalan na nakikiinom, pero yung madre talaga hindi uminom. Nagkataon lang kung saan siya umupo, siguro na late nang dating yung madre. Kung saan siya nakaupo nun, meron sakto, yung inupuan niya meron mga alak. Ngayon meron nagpicture. Ngayon yung picture na yun, pag tinignan mo, akala mo yung madre umiinom, pero hindi po. No? So parang ganito. So ngayon, titignan po natin itong picture. So itong picture na to, mukhang bata-bata pa si Beyonce. So may lalaki gray and damit. Lalaki ba to o badab? No, pero anyway, lalaki siya, si ate na maganda, ganda ng buhok Para sumunod sa galaw. Kaya namay lang, ganda ng buhok. Tapos may isang lalaki sa, naka-white, okay, nakakimpi yung buhok. Then si Beyonce na ganon. Okay, tuloy natin. So, pinapokus niya itong royal, tsaka to. I don't know di ko alam kung alak yan. So, anyway, kasi ako noon, guys, binatilyo pa ako, medyo napapainom ako. Hindi naman ng tatay ko. Normal yan no? Pero ito, anyway, titignan natin guys. Ang tanong guys, alak ba to? So, malabo kasi walang label, no? So, tingnan natin. Ngayon, nakita ko yung post ni Beyonce. Nandito yung post ni Beyonce. Sabi niya, Beyonce, ito ba guys yung kanyang account? Beyonce Jane Ilona Batalero. Ganda ng haba ng pangalan niya, no?
Beyonce Jane Ilona, ang ganda. So ngayon, ito po, so lumalabas, yung picture na to, no, ito malabo yung picture, ito pa din pala yung kasama ni Beyonce, which is meron siyang kuha. Meron pala siyang original na kuha. No, meron siyang original na kuha. No, i-follow ko nga muna to si naka-follow na ako, nag-friend request na ako. Sana mabasa to ni No, so ito pala maganda i-follow si si Beyonce. Si Papa Edzo. Ay, ganda ni Beyonce, nak ng pating Ganda Simula ngayon guys, ipapalo ko to si Beyonce. Ang ganda Sensya na po Nasaan na yun? Nawala tuloy na ako napating Uy, nasa yun. Balik tayo rito. So ngayon po guys, lumalabas ay hindi po yun alak, kundi royal. At lumalabas din po pala, ang lumalabas din po pala is this is a party. No, this is a party. No, wala naman nagiinuman talaga mga kabataan to. Ayan ang hawak-hawak ni Beyonce is royal. Kailan pa naging alak ang royal? Pag sinabi mong alak yan, bobo ka. Ito original na photo. Di ba? Original photo 'yun, guys. Kung lasing yan, kita mo mamumula yung mga yan. Tapos makikita mo nagtutunggaan. Tingnan mo, hindi Hindi talaga totally hindi. No, this is a royal true orange. Kailan mo pa naging yan? Kasi kami nagiinom kami dati ng gin. Hindi kami gumagamit ng ng true royal Pwede yung gin pomelo. Pero royal, lalagay mo ng gin. Ano lasa No? Nung panahon uminom ako, So talagang ibig sabihin fake news. No, tingnan natin yung original. Ito yung original. So yung original, ayan, kita nyo guys, royal, nak ng pateng. Di ba? Hindi daw bashing to, katotohanan. Hindi bashing ito ay katotohanan, minor that tungga girl. Tungga na ganun, ang tungga ganun. Bobo. Bobo ka, anak ng pateng. Di ba? Bobo talaga. But sa Merzano, tungga, girl? Sabi mo tungga? Ang tungga na ganun. Hindi na ganun. Doon pala sablay. No, pero pinalabas niya tumutungga si girl, si Beyonce. Hindi. 'Di ba? Kaya sabi ng mga kailan pa kaya naging alak ang royal? Nabago na ba? Hindi ako updated ng napating Sabi ni Elena, basahin natin to guys sa mga comment. Maganda basahin natin yung mga comment para makapang-asar tayo. Sabi ni Elena Falame Robio, yung royal ginawang MP ay pambihira, naglalabo na mata nila, kailangan ng antipara. Or bitter lang talaga. Kaya nag-imbento ng sariling kwento. Nag-imbento ng sariling kwento. Magbago na kayo, mag-EDSI na kayo para hindi kayo mamastress. Tama. Masaya ang EDSI, sorry na lang kayo kung hindi nyo matanggap. Hindi nila matatanggap yan. Kasi sabi nga nila, ang bitter, walang forever. Ay Wallace, sabi ni Gemma Cruz. Ay Wallace, yung royal mo, yung sa akin sumasayaw sa MP. Ay grabe. Sabi Chichay Pulmano Beduya, malabo mata nung marites na yon, Bibi, nagmarites ka na naman ng mali-mali pa. No wonder guys. So kayo guys, ano masasabi ninyo sa anak ng pating na to? Anak na pating na hindi alam ata pinagsasabi, no? Pero ngayon guys, lumalabas, this is only a chismis at paninira. Tinawag pa niya na tungga tungga girl